Pero ang kanilang kalagayan, nasadlak sila sa ganyan. Hindi dahil sa kawalan nila ng prangkisa. Nangyari yan dahil sa kanilang pagmamalabis, sa kanilang pagmamalaki, na kayang-kaya nilang ilusot ang prangkisa sapagkat ang buong akala nila, they are above the law. ETV Online Channel. In the service of the Filipino online world. Na sila ang may-ari ng prangkisa kahit kailan hindi pwedeng kunin yun ng kahit sinong gobyerno. Makikita lang natin at kinakailangan tanggapin na rin nila ang kanilang palaging sinasabi na sila ay nasa ibabaw ng batas. They are above the law. Sila ay invincible. Yan ang palagi nilang sinasabi din eh. Kaya maski na nung kami dinidinig namin ang kanilang prangkisa, alam ko nagtatawa sa sarili nila eh. Pinagtatawa na kami. Ang sabi nila sigurado, formalidad lang ito. Wala rin kayong magagawa. Sa darating na panahon yan, ang findings pa rin yan, yung ending natin, amin pa rin yung prangkisa na yan sapagkat walang makakakuha sa amin yan. Amin yan, tandaan ninyo. Palaging ganyan dyan. Opo. Well, doon ho naman sa punto na sapagkat nawala na po sa kanila yung prangkisa na yun, yung frequency. Pwede na bang ito ay maibigay sa iba kung halimbawang may nag-apply po ng ibang network, Kong? Ang prangkisa din, walang may-ari niyan kung hindi ang ating gobyerno. Tama po. Ang ating gobyerno ang higit na nakakaalam kung ano ang gagawin niya. Walang may-ari niyan kahit kanino. Kaya tanggapin na ng ABS-CBN yung kanilang paniniwala na sa kanila yung prangkisa. Hindi po ganoon. Ang prangkisa po ay pag-aari ng gobyerno ng ating estado. Ang ating gobyerno lamang po ang merong karapatan na mag-allocate kung kanino niya gustong ibigay yan. Opo. At alam ko, nagkaroon na ng lesson ng ating pamahalaan. Kinakailangan, ibigay mo yan sa isang tao na igagalang niya ang pribilehyo na yan. Namamahalin niya yan. Re-respetuhin niya yan. Sapagkat yan lang naman ang dapat na pagtrato na gawin ng isang taong na binigyan ng prangkisa. Sapagkat ito kahit kailan na hindi isang karapatan. Ito'y pribilehyo lamang na ipinagkakaloob ng ating pamahalaan. Pagkatapos kang mabigyan ng prangkisa, huwag mo naman tipirin ang gobyerno. Huwag mo naman ikutin. Hindi ganun ang pagtrato sa isang prangkisa. Maliban na lamang, kung mulat-mula pa, tinrato mo talaga, nasa iyo yan. Kaya ganyan na lamang ang pagtrato mo sa pamahalaan. So yun nga po, Kong, no? Walang makakapigil sa pamahalaan kung ito man ay ibigay pa niya sa iba. Tama dyan. Sapagkat ito ay karapatan ng Estado. Pag-aari niya ito. Kung kailan niyo ibigay ito, nasa sa kanya yon. Ang totoo niyan, kahit wala ka pang kasalanan, kung gusto niyang kunin yon, Totoo nga, no? at ipagsan niya na ibigay sa isang tao, sasabihin namang na pamahalaan ganito. Ito ay alang-alang sa pangkalahatang kagalingan. Kukunin ko na sa iyo ito, ibibigay ko kay ganito. Wala kang magagawa doon kahit wala ka pang paglabag. Totoo. Yun ang dapat kilalanin ng ABS-CBN. At kahit nga po, 25 taon yung prangkisa na binigay sa iyo, kung pagdating mo na 10 taon, ayaw na ng gobyerno, binabawi na, pwedeng gawin yun, di ba? Kayang gawin ng gobyerno anytime. Kahit anong oras, pag sinabi niya, alang-alang sa pambansa at pangkalahatang kagalingan, kinukuha ko na yung prangkisa at binabawi ko na para ibigay ko kay ganito, kay ganun. Wala kang karapatang magreklamo. Wala kang karapatan na magsalita laban sa pamahalaan. Wala kang karapatan na gamitin mo kung sino-sino para sabihin mo na kayo'y inalisan ng karapatang mag-broadcast. Ito ay karapatan ng pagsasayim papawid. Inalisan ka ng press freedom. Wala po kayong karapatang magsalita ng ganyan sa pamahalaan. Ngayon, Kong, lumabas din po sa pagdinig na ito ho palang ABS-CBN, ay maraming loan, maraming pagkakautang po sa bangko. Ang tanong po ng marami, ano mangyayari ngayon sa pagkakautang na sapagkat, well, nitong mga nakalipas na araw, inaamin din po ng ABS na 35 million a day ang nawawala po sa kanila mula nung magpalabas ng CDO, ang National Telecommunications Commission. Kong. Maraming issue dyan ang nakalkal nga dyan. Kaya nga yung tinatawag naming
Committee on Good Government and Public Accountability na Opo. magsasanib pa noong Public Accounts Committee, punong-puno ang kanilang pinggan ngayon din sapagkat maraming issue ang kanilang tatangkaing talakayin. Yun lamang settlement na ginawa ng BIR sa ABS-CBN na kung saan ang karampatang buwis na dapat na pinakinabangan ng pamahalaan ay uusigin nila yan. Titingnan nila yon. At tinawag na nga nila yung NBI na tumulong na rin dito. Opo. Yung ginawa ng PESA, na ginrant niya ng malaking issue register din niya po yun. yung Big Dipper. Oo. Ipatatawag din ng PESA para magpaliwanag. Maski na ang Securities and Exchange Commission, ipatatawag din. Maski na yung BID, ipatatawag din. Kung paano nabigyan ng bakit ganun kadali na binigyan ng Filipino recognition si Mr. Gabby Lopez. Baka akala nila maghahalokip-kip kami ng mga kamay. Titingnan niya pati yung iutang nila, yung Meralco, yung Benpres, Opo. yung mga BEHS loans na ginawa nila sa pamamagitan ng DBP na hindi nila binayaran. Sapagkat yun ay merong sovereign guarantee. Ang nagbayad ang pamahalaan. Opo. Ganyang kalakas ang mga tao na yan. Aha. Kaya ngayon, hanggang ngayon nananaginip pa rin sila. Hanggang ngayon, pinangungot sila sa kanilang pag-iisip na yung prangkisa na yan ay kanila. Nung mapanganak sila, kakambal na nila ang prangkisa. Aha. Yan ang kapalaluan dyan. Matinding kapalaluan. Hanggat hindi sila nagpapakababa at kilalanin ang kanilang pagkakamali, palagay ko masasadlak sila sa kaisipan na ang kakala nila, ang gobyerno ay sa kanila. Aha. Pero kayo, Kong, ano ang panunod? Sapagkat sabi nga po, marami itong loan, bilyon-bilyon pala ang pagkakautang sa mga bangko. Hindi ho kaya maapektuhan ang operasyon ng, ang banking system po ng Pilipinas? Hindi naman din, sapagkat ang gagawin lang, pagbayarin kung sino dapat magbayad. Sapagkat ang bayad ang gobyerno Oo. Parang kinalimutan na lang nila Sapagkat nung panahon na yon, talaga namang meron silang mga padrino sa pamahalaan. Opo. Kaya nga, hindi ba, lahat ng politiko silang may gawa. Pagka gusto ka nila, ibobroadcast ka nila. Pagagabuhin ka nila. Kahit wala kang alam, gagawin ka nilang matalino. Kahit hindi ka naman masyadong magandang lalaki, magiging gwapuhin pugi ka. ka sa harap nila. Oo. Hanggang sa ikaw ay mailuklok sa Senado. Hindi ba? Kapag inaasahan nila, yung mga nailuklok nilang yun ang gagawa para sa kanilang sariling interes. Aha. Alam mo ito ng mga taong bayan, Jen. Huwag na silang magpaikot-ikot. Matalino ang taong bayan ngayon, Jen. Alam na nila ang nangyari. Naalala ko kasi kung nangyari na ito, di ba? Noong una, nung ito'y kinuha ng pamahalaan, ng kanilang pagkakautang, sinagot ng gobyerno. Kumbaga, ang pamahalaan parang ang pamahalaan na po ang nagbayad. Pero ngayon ba, dahil ba sa laki sa pagkatwel, baka sabihin ng ABS, wala na ho kaming prangkisa, hindi na ho kami nakapag-ooperate. Baka sabihin nilang, bankrupt na po kami. Di, paano na po yung mga pagkakautang na sa bangko? Baka sagutin na naman ng pamahalaan ito, Kong. Nakala ko ba loaded sila? Yung nagsumulat para sa kanila. Para lang marami silang pera. polar bear yan Naghihintay lang palipasin kanya yung taglamig. Opo. Pagkatapos muling lilitaw yan, sabi niya, and he will be back with vengeance. Ganon magsulat. Ganon sila magsulat. Ganon ang kanilang taas ng kanilang kapalaluan din. So po pwedeng gawin po ng gobyerno kung na yung kanilang ari-ariya sapagkat, sabi nga natin, may mga pagkakautang at dapat itong obligasyon, pwede bang gawin ng gobyerno yon na yung mga assets nila, yun ang ipambayad? Bakit? Ang kapangyarihan ba ng gobyerno dyan ay hindi kayang gawin yon? Wala bang kapangyarihan ng gobyerno para usigin yung dapat usigin? Pagbayarin yung dapat magbayad? Wala na bang karapatan ng gobyerno dyan? Ang gobyerno ba ay kawawa na ba at wala nang lakas para habulin yung nagkasala laban sa kanya? Halimbawa, yung titulo nila, Ayun. na hanggang ngayon ay talagang tikom ang kanilang bibig. Maski sa social media, bakit hindi nila binibigyan ng argumento? Ba't hindi sila mga tuwiran? Itanong mo sa kanila, kumusta na yung titulo nyo dyan sa may Bohol Avenue, sa Mother Ignacia? Para kasi Talaga ba meron kayong titulo? Para kasi kung disgrasya ang pagkakatuklas nyo dito, hindi akalain.
Hindi nga, pero hindi ka ba nagtataka? Opo. Salita na sila ng salita. Yung mga kasama ko yata, pinupuntahan sa kanilang komunidad, nag-no-noise parades. Oo. Pwede bang sabihin mo sa mga no-noise parades na yan, pwede bang puntahan mo kamo yung bahay ni Mr. Henny Lopez? Huwag kayong mag-noise parades. Sa tahimik na pamamaraan, puntahan mo. Talaga po bang may titulo kayo? Sa Mother Ignacia? Yung bang 4 na hektarya na kinatatayo ng headquarters ninyo at yung pinakamataas na transmitter sa buong daigdig? Yan titulado. Kaya tingnan mo kung magsasalita sila. Tikom na tikom ang mga bibig nila. So, pagkatapos ginagamit ang kanilang mga kawawang mga manggagawa, mga kawani. Inuulit ko dyan, nakakaawa nga yung mga yan. Totoo po. Sino totoo. naman hindi maawa kahit sino. Pero ang kanilang kalagayan, nasadlak sila sa ganyan. Hindi dahil sa kawalan nila ng prangkisa. Nangyari yan dahil sa kanilang pagmamalabis, sa kanilang pagmamalaki, na kayang-kaya nilang ilusot ang prangkisa sapagkat ang buong akala nila, they are above the law. Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.